papuntang cupcake. Natawa na lang ako sa call sign nilang dalawa. Hanggang 2:00 lang ako sa school kaya tumidiretso na ako sa karinderya pagkagaling kong school. Nasa loob ako ng tricycle nang maramdaman ko ang fog vibrate ng cellphone ko. "Hello, Lina," sagot ko. "I miss you. Kamusta ka na?" "Kayo na pala ng kambal. Sorry kung ngayon lang ulit ako nakapagparamdam ha?" Dire-diretsong tanong niya. "Miss ka na rin namin ng kambal. Okay lang kami, ikaw ba? Kamusta ang love life mo? Meron na ba?" Narinig ko ng malalim niyang pagbuntong hininga. Sad to say, wala pa. "Eh paano? Puro ka trabaho. Wala ka ng time para mag-enjoy," ani ko. "Paano ko makakapag-enjoy? Tambak ang trabaho ko rito sa kumpanyang pinapasukan ko. Kuminsan nga nag-overtime na ako para lang matapos lahat ng papers na kailangan i-check at i-print. Baliw ka talaga kahit kailan. Anyway, I got to go. Dahil may tinambak na namang paper sa desk ko. Bye-bye, I love you." "Bye. I love you, Marlena." "Don't stress yourself too much." Tugon ko sabay patay ng linya. Matapos ko ngang ilagay ang cellphone ko sa bag, ilang saglit pa'y binaba na ako sa tapat ng karinderya ni Mama. "Maraming salamat po." Sabay abot ng bayad kay Manong driver. Pagpasok ko'y nakita kong iilan lang ang kumakain dito. Nasa lubong ko si Mama at sinabing natutulog ang kambal, kaya naman pumihit na ako papunta sa kinaroroonan nila. Nakangiti kong hinahaplos ang pisngi nila habang pinagmamasdan silang mahimbing na natutulog. Hindi ko na maiwasan ng matawa dahil isa lang ang namana ng kambal kay Eros. Yon ang katangusan ng ilong. Hindi ko sinasabi na pangu ako pero mas mataas ang ilong ni Eros kumpara sa akin. Tahimik kong nilabas ang M&M's at nilagay sa gilid nilang dalawa. "Anak?" Tawag sa akin ni Mama. "Ano po yon, Ma?" Nakausap ko isang beses si Eros. Panimula niya. Sinabi niya sa akin kung gaano niya kayo kamahal ng kambal. Humingi rin siya sa akin ng tawad dahil sa pagtataboy niya sa'yo dati. Tuloy niya. Hindi ako nagbitiw ng kahit ni isang salita. Nakinig lang ako sa kung anumang sasabihin niya. Habang sinasabi iyon, kita ko sa mga mata niya kung gaano niya talaga ako kamahal. Ika ni Mama. Agad akong niyakap ni Mama nang may tumunog sa pisngi ko. "Huwag mong kaligtaang tawagan ako kapag nasa Manila na kayo, ha?" Tinangoan ko naman siya. "Ano ka ba naman, Mama? Hindi namin malilimutan yon, ano?" Ani ko. "Dapat lang, kasi hindi ako magdadalawang isip na sundan kayo sa Manila." Pareho naman kaming natawa ni Mama. "Mama talaga?" Nakasimangot na sabi ko. "Mama, bakit ka po umiiyak?" Mabilis kong pinunasan ang luha ko na makita ko si Anayang nakatayo sa likuran ni Mama. "Wala ito, anak. Nag-uusap lang kami ni Mama Lola mo." Sagot ko. "Nakita niyo ba yung M&M sa tabi ko?" I asked and she nodded. "Si Anika, tulog pa?" "Wala naman po. Ano bang ginagawa niyo at antok na antok kayo?" "Baka napagod niya mga yan kanina kasi sobrang dami ng customer. Halos wala nang maupuan yung iba sabat ni Mama. "Dapat pala ang sabi kayo para naman nasamahan ko kayo." Ani ko. "May trabaho pa nun. Alangan naman na istorbohin ka namin." Sagot naman ni Mama. "Kahit naman na, wala naman ako masyadong ginagawa kanina Pagpatak ng 4:00 ng hapon, nagpaalam na nga kami kay Mama. Di na ako nagluto ng pagkain dahil pinakain na kami ni Mama sa bahay niya at saka pinahapunan pa ng ginawa niyang palabok. Iyon na lang pinapakain ko sa kambal kapag magutom sila. "Mama, kakausapin ka raw po ni Papa." Binigay sa akin ni Anika yung cellphone. "Ano, miss mo na naman ang boses ko?" Biro ko at narinig ko naman siyang tumawa. "How did you know?" Pagsakay niya. "Of course, kilala kita Sagot ko. "So, how's your day?" "Last day niyo na bukas, right?" "Yeah." Okay lang naman. Ikaw, kumusta ang araw mo?" Balik tanong ko sa kanya. "Kompleto ng araw ko. Narinig ko na yung boses mo Abat bumanat pa nga. Dapat na ba akong kiligin?" Natatawang tanong ko. "Ikaw bahala." I chuckled. "Nakauwi ka na ba?" Tanong ko. "Yup, kaso parang ayaw kong papasukin Aniya na ikinataka ko. "What do you mean?" "Don't tell me nasa labas siya ng bahay." "Kanina pa ako dito sa labas." Pinutol ko na ang linya at hindi pa pinatapos ang sasabihin niya. Nagmamadali akong tumakbo papuntang pintuan at agad ko itong binuksan. Bumungad naman sa akin ang gwapong mukha ni Eros.
Bakit kasi hindi ka kumatok? Iritang tanong ko sa kanya. Pero imbes na sumagot, hinapit niya ako palapit sa kanya at saka marahang hinalikan sa labi ko. Nabigla pa ako nung una, pero kalaunan tumugon na rin ako sa halik niya. I want to surprise you. Sagot niya sa tanong ko kanina nang maghiwalay ang labi namin. Kumain ka na ba? Papa! Sigaw ng kambal, saka sinulubong ang ama. Pinakain ko muna si Eros at pagkatapos, nakipaglaro na siya sa kambal. Twins! Maglinis kayo ng katawan para diretso tulog na mamaya. Sabay naman silang nag-opo at saka tumakbo na at pinalipat na sa kwarto. Tinapik ko ang pisngi niya. Si Papa po? Tanong ni Anika nang makalabas sila ng banyo. Tulog na siya, kaya bilisan niyo na magbihis at matulog na rin kayong dalawa. Sabi ko. Naglinis na rin ako ng katawan ko nang matapos ay pumasok na ako ng kwarto. Nadatnan ko namang mahimbing na rin natutulog ang kambal. Napangiti na lang ako at saka tinabihan na sila. Bago kami umalis, sinabi ko kay Eros na dumaan muna kami kay Papa para magpaalam. Mag-iingat kayo sa biyahe ha? Garalgal ang boses ni Mama. Napanguso naman akong lumakad palapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Kapag may kailangan po kayo, huwag kayo mag-aalinlangan tawagan ako, Sabi ko. Mamimiss ko kayo ng kambal. Naramdaman kong may tumulong basa sa balikat ko, kaya't mas sinigpitan ko pang yakap kay Mama, saka siya hinagod-hagod sa kanyang likod. O siya, umalis na kayo at baka gabihin pa kayo sa daan. Aniya at saka binalingan si Eros. Ingatan mo tong mag-iina mo ha? Opo Mama, ani Eros at niyakap din si Mama. Sunod namang nagpaalam ang kambal at nang matapos na, sumakay na kami na sasakyan at umalis na. Twins, matulog muna tayo at mahaba-haba pa ang biyahe natin. Sabi ko sa dalawa na busy sa pagkain. Hayaan mo muna silang kumain dyan, hon. Mabilis ko namang lilingon si Eros. Iba pa rin talaga ang epekto ng call sign na yan kapag sa kanya nanggaling. Naramdaman naman niya ang pagtitig ko sa kanya kaya naman saglit siyang tumingin sa akin bago ibalik ulit sa daan ng tingin. What? Natatawang tanong niya. Wala lang. Masarap lang pakinggan yung call sign natin. Muli ulit siyang lumingon sa akin at saka sinalubong ang titig ko. Akala ko may sasabihin siya pero gano'n na lamang siya bago ulit binilik sa daan ng tingin. Saglit munang huminto ang sasakyan dahil traffic. Nilingon ko ang kambal sa likod dahil kanina pa silang tahimik. Mahina lang akong natawa na makitang tulog na tulog ang mga ito. Daan tayo mamaya sa drive-thru para kapag gising ng kambal may kakainin sila. Sabi ko kay Eros habang nakatingin pa rin sa kambal. Sabi sa iyo aantukin din yan mamaya kapag busog. Natatawang usal niya. Ikaw rin, matulog ka na muna dahil matagal pa tayo. Niya. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. We're going to Batangas for vacation. Sagot naman niya. Matagal-tagal pa tayo. Niya. Idlip muna ako. Tumango na lang siya kaya naman sumandal na ako sa may bintana at natulog na. Elena? Nagising ako na mahina akong tupikin ni Eros. Nasa na tayo? Inaantok pang tanong ko. Nasa daan pa lang tayo. 1 oras pa tayo magbabiyahe, kumain ka na muna. Aniya at binigyan ako ng burger. Ikaw? Kasabay ko ang kambal kumain kanina pero kung susubukan mo ako, why not, diba? Nakangising usal niya. Inirapan ko naman siya. Nga. Ngumiti na nakakaloko bago ngumanga. Sarap? Tumango naman siya. Sa'yo na yan, baka ako pa mag-ubos ng pagkain mo Aniya at saka natawa. Nagkibit balikat na lang ako at inubos na lamang ang burger ko. Matapos yon sa labas na lang ang tingin ko. Nga pala Eros. Gaano tayo katagal sa Batangas? Tanong ko. 3 days. Napatango na lamang ako. Why, gusto mo pa bang i-extend? Mabilis akong umiling. Hindi, baliw. Okay na rin yon para naman maranasan din ng kambal ang makapunta sa beach. Kumunot naman ang noon niya sa sinabi ko. Hindi pa sila nakakapunta sa beach? Umiling ako. Sa bahay lang kami tuwing bakasyon. Sagot ko. I am sorry. For what? Tanong ko sa kanya. Kasi wala ako sa tabi niyo ng mga panahon na yon. Kung di lang sana ako naging duwag noon, baka nalibot na natin ang buong Pilipinas. Mapasaya ko lang kayo. He uttered. Ano ka ba? Matagal na yon. Yung mga hindi mo nagawa noon, pwede mo pa naman gawin ngayon Sabi ko. That's why we're going to Batangas. Yun ang unang lugar na pupuntahan natin na magkakasama. Napangiti ako sa sinabi niya.
Umawang ang bibig ko na makita kung gaano kaganda ang resort dito sa San Diego Beach, San Juan, Batangas. Pagbaba namin ng sasakyan, ramdam mo kaagad na masarap na hampas ng hangin na tumatama sa balat mo. Papa, ang ganda po doon, no? Turo ni Anika sa treehouse na medyo malapit sa pwesto namin. Diyan tayo magstay for 2 days, anak. Sagot niya kay Anika. Really? Baka sa boses ko ang pagka-excite. Aha, shall we go? Sabay kaming tumango ng kambal. Nagpaunahan naman sa pag-akit ng kambal. Pareho na lang kaming napailing ni Eros. I cannot blame them. Ngayon lang sila makakapunta sa ganito kagandang lugar. Mas lalo ko namangha ng tuluyan na kaming makakit ni Eros. Ang ganda, sobra. Kitang-kita mong dagat mula rito. At pagpasok mo sa loob, bubungad sa iyong double bed, tsaka kortina nakapalibot sa bedroom nitong treehouse. Ang lambot ng kama, ani Anaya, at tumalon-talon na sinabayan naman ni Anika. Matapos namin maayos ang lahat ng gamit namin, naisipan kong hawiin ang mga kortina at mapapawaw ka na lang talaga sa ganda ng view sa labas. Since pare-pareho kaming pagod, napagpasyan muna naming mahiga at magpahinga muna bago magliwaliw sa labas. Nagising akong medyo madilim na sa labas at wala nang tatlo sa tabi ko kaya naman bumangon na ako at nagpalit muna ng damit bago lumabas at hanapin ang tatlo. Pagbaba ko'y nakita ko agad sa mini kitchen ang treehouse na tinutuloyan namin. Mabutit nagising ka na. Let's eat. Sabi ni Eros na makita ko nakatayo sa gilid ng kambal. Nag-order ka? Tanong ko. Yeah. Wala naman tayong dala na lulutuin kaya nag-order na lang ako ng kakainin natin. Sagot niya. Hindi na tayo nakapaglibot, ani ko. It's okay, may bukas pa naman eh. Sambit naman ni Eros. Pwede mo ba kaming mag-swimming? Maya-maya itanong ni Anika. Sure, basta wag kayong magtatagal dahil malamig ng tubig at pakasipunin kayo. Si Eros ang sumagot. Bilisan niyo nang kumain para makapag-swimming kayo, ani ko. Matapos kaming kumain, si Eros nang nagugas ng ginamit namin, kaya't sinamahan ko na sa taas ng kambal para makapagpalit na sila. Do you know how to swim? Sabay namang umiling yung dalawa. Turuan mo po kami, Mama, si Anika. Paano yan? Di ko rin alam lumangoy. Natatawang sagot ko. Sa papa niyo kayo magpaturo, I added. Papa, turuan mo po kaming lumangoy, ah? Sabi ni Anika kay Eros, nakakarating lang. Kung ganun, di tara na sa labas. Tatawa-tawa ako, pinapanood ko silang lumalangoy. Mabilis silang natuto sa paglangoy. Magaling kasi yung nagtuturo eh. Mama, come on and join us. Pag-aya sa akin ni Anika. Kayo na lang, panonoorin ko na lang kayo. Sagot ko. Nung may binulong si Eros sa kanila, nagmamadaling tumakbo ang kambal papalapit sa akin. Hinila ako papalapit sa tubig. Habang palapit naman ako ng palapit, siya ring pagbasa sa akin ni Eros, kaya't no choice na ako, kundi samahan silang maligo. Na magsawa kami, bumalik na kami sa treehouse para magbanlaw. Gusto pa ni Eros na sabay kaming magbanlaw pero alam ko, may iba pang mangyayari kaya naman sa kambal na ako sumabay. Marami pang araw para doon, tsaka hindi pa ako handang sundan ng kambal. Sa 2 araw na pamamalagi namin sa Batangas, puro ligo ang inatupag ng kambal. Pero kahit ganon hindi sila nangingitim. Eros, tawagin mo na yung kambal at bibihisan ko na. Utos ko sa kanya. Hayaan mo muna silang maligo and besides, last day na natin ngayon kaya naman hayaan mo silang magsawa. Sagot niya. Anong hayaan? Look, pulang-pula na sila oh. Turo ko sa dalawang tuwang-tuwang naliligo. Kung ayaw mo, edi ako nilang mismong tatawag sa kanila. Akmang lalakad na ako nang hawakan niyang braso ko. Okay, fine. Tatawagan ko na sila. Sambit niya at mabilis akong hinalikan sa noo. Inirapan ko na lang to at sinundan na lang ng tingin papalapit sa kambal. Akala ko nga tatawagin na niya ang kambal pero lumusong na rin siya sa tubig at nakipagkulitan sa mga ito. Natampal ko na lang ako. Umiling na lang ako at napagpa siyang umakit na muna at hayaan silang magpakasal saya doon. Pagkaakit ko'y agad na umupo sa hanging swing chair at doon pinagmasdan ng tatlong enjoy na enjoy sa paglalangoy. Muli akong umiling, inabala na lang ang sarili sa panonood ng kung ano. Habang abala ko sa panonood, nagulat ako nang may malamig na humawak sa akin. Hindi ka pa ba maliligo? Tanong ni Anika. Maya-maya, sagot ko. Tinabi ko muna ang cellphone ko para banlawan ng kambal. Mama, kami na po, ani Anika. Sure kayo?
Tumango naman sila kaya lumabas na ako ng banyo at nahiga na lamang sa kama at nanood na lamang ulit. Napabalikwas na ako ng bangon na makitang tumatawag si Eros. "Oh, hello," sagot ko. "Padala ako ng towel at damit ko rito. Kita mo tong taong to? Cellphone niya hindi nakalimutan dalhin tapos towel at damit kinalimutan? Teka lang, kukuha lang ako," sagot ko. "Thanks, hon," aniya at pinutol na ang linya. Kumuha na ako ng damit niya at ng towel, tsaka lumakad na papunta sa banyo na malapit lang sa treehouse. Akmang kakatok ako nang bumukas ang pinto at mabilis niyang hinawakan ang kamay ko at tinila sa loob. Mabilis kong tinakpan ang isang kamay ko na makita ko na hubot-hubad siya, habang ang isang kamay ko na may paulit-ulit na siyang hinahampas. Isa lang ang gamit kong kamay sa paghampas sa kanya, kaya madali lang niyang nahawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang kuryenteng dumaloy sa akin nang dumikit ang katawan ko sa basang katawan niya. Ramdam ko rin ang alaga niyang tumatama sa puson ko. "Do you feel it? Kanina pa sabik na sabik sa'yo yan." Usal niya at saka mapaglarong ngumiti. "Ano ba, Eros?" Pumiglas ko. "What? 2 beses na kaya tayong nabibitin, and besides, tayong 2 lang narito ngayon kaya malayo tayo sa gagawin natin." Sabi pa niya habang suot pa rin ang nakakalokong ngiti. "Nababaliw ka na ba? Tsaka bitawan mo nga ako. Kailangan ko nang umalis at baka hinahanap na ako ng kambal." Pilit akong kumawala sa kanya pero ayaw talaga niya akong bitawan. "Bilisan na lang natin para makaalis ka na kaagad." "Tigilan mo ko, Eros." Banta ko. Ngumuso siya at saka binitawan ang kamay ko. "Mabilis lang sabi," he murmured. "May sinasabi ka?" Tanong ko. "Wala. Bumalik ka na sa treehouse at baka hinahanap ka na nila." Sabi niya at kuha ng towel at damit niya sa kamay ko. Di ako napangiti at lumabas ng CR. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na ako pinansin ni Eros hanggang sa makaalis na kami. So ganon, hindi lang siya napagbigyan, hindi niya na ako papansinin. Tahimik ako buong biyahe habang ang tingin ay sa labas. Wala palang pansinan ha, tingnan lang natin kung matitiis mo ko. Nagkunwari akong tulog nang dumaan kami sa drive-thru para mag-order ng pagkain. Kanina pa kasi nag-aalboroto ang kambal, nagutom na raw sila. "Here." Naramdaman kong inabutan ni Eros ang kambal ng pagkain. Nanatili ako nakapikit hanggang sa maramdaman na umaandar na ulit ang sasakyan namin. Ganon? Hindi man lang niya ako ginising para bigyan ng pagkain. Puwisit siya. Uminom din ako ng tubig, wag puro soft drinks. Bilin niya dito. Nagkunwari akong gising ngunit nasa labas ang tingin. Naghintay ako kung aalokin niya ako ng pagkain pero nakalipas ng ilang minuto, di pa rin niya ako binibigyan. Nasa daan pa rin ang tingin niya. Umirap na lang ako at tinuon na lang ang tingin sa labas. Nakakasama siya ng loob ba? Nakatulala lang ako sa labas at di ko napapansin na may